tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po, Sir Juni. Magandang umaga, Ma'am Angel. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir Juni, tama po ba sa pinakahuling impormasyon po, nasa 8 na po ang nasawi dulot po ng pananalasa ng Bagyong Basyang? Again po, this is for validation and for verification. As of kagabi, actually yung una po is 5, yung ating verified. Ito ay coming from yung sa Cagayan de Oro, yung nauna po, may isang pamilya. Landslide. Opo, yung sa landslide, yung isang pamilya po, yung magulang, dalawa, at saka yung dalawang anak nila. And then meron pong isa na nalunod po doon naman sa Caraga, sa Carmen, Agusan del Norte. And then kagabi po, iniulat po ni ang alkalde po ng Iligan City na meron daw pong 3 coming from their city po dahil din dun sa pagbaha. So again, this is for verification and validation po itong mga numero po na ito. Opo. How about yung mga nasaktan at missing person, Sir Juni? Yung doon naman po sa mga nasaktan po, meron pong 5 din. Ito po ay yung 3 from Misamis Oriental, and then meron pong 2 pa na nasaktan, and then may isa pong missing from Lanao del Norte. Ito po yung sinasabi, baka nadala po ng baha na agos. Opo. Oo. Sa ngayon, Sir Juni, ilan po yung bilang ng mga apektado nating mga individual at ilan pa po yung mga nananatili sa mga evacuation centers? Opo, yung mga affected natin na population, these are coming from Region 10, sa Caraga, sa NIR, Region 6 at saka Region 8. So far po again, inisa po ito dahil some of the areas hindi pa nakakapagsumite or hindi pa napupuntahan ng mga teams. Ito po ay umaabot na sa 192,000 na mga kababayan natin ang apektado. Ito po ay halos mga mahigit 71,000 na mga pamilya coming from 573 na mga barangays po dun sa mga region na nabanggit ko. Yung mga yung mga nasa evacuation centers naman, let me just check yung mas latest na datos po natin. Actually, yung nauna kasi nakapag-preemptive evacuation, yun na yung mga 22,000 nating mga kababayan. This is about 7,000 na mga pamilya. And then for the evacuation, ang pinakahuling datos po natin as of kahapon ay yung 37,000 nating mga kababayan ang nag-evacuate po. Sa inyo pong monitoring sa OCD, ano pa po yung mga lugar na lubog sa baha hanggang sa mga oras na ito? As of yung kahapon po kasi halos karamihan ng mga naiulat naman daw ay nag-subside na, except yung doon sa meron doon sa Iligan City na some areas na hindi pa daw nagsusubside, but then again, as we speak ngayon, hindi sa sure kung makahumupa na rin yung mga karamihan sa mga ito. Pero hindi pa po safe na umuwi yung ating mga kababayan na naandoon po sa mga evacuation center, Sir Juni. Tama po mo sa Angel, yun yung abiso natin sa mga ating mga kababayan. Hihintayin po natin ang pasabi po ng ating mga lokal na pamahalaan kung maaari na silang makabalik doon sa kanilang mga lugar. Sa datos po ng NDRRMC kagabi 8:00, meron pong 2 kalsada at 2 tulay ang hindi po madaraanan. Meron din po mga lugar ang walang kuryente. Ngayon po ba may update po tayo, Sir Juni? Sa ngayon po, yun pa rin yung national roads na nakalagay. Meron pong sarado, this one, let me check meron pong 4 isa sa Iligan City at saka isa din sa Surigao del Sur na close to traffic na mga
Kalsada. no? And then, opo. Tapos meron din mga limited access kasi yung dun sa Iligan at sa Abusan del Sur, Mm, wagkat bukas na pero mga one lane siya na limited access, no? mm. And then yung, dahil although yung ating pong mga um, debris clearing and civil works cluster, pinangungunahan siyempre nung DPWH and mga local na pamahalaan din, no? Nakapag-deploy na po ng mga equipment since the other day at saka kahapon, no? In fact, sa datos natin, no, 83 deployed equipment has already been deployed. Tapos umaabot po ito nung halos 1,000 mga deployed naman power, no, para magsagawa po ng mga debris cleaning sa yung areas na ito. Nabanggit niyo, Sir Juni, na may mga kalsada na sarado. Ibig sabihin po ba may mga lugar na hindi pa rin po nahahatiran, naaabot ng ating pamahalaan? As of kahapon, ma'am, no, wala pang naiuulat na areas, no, na hindi pa marating, no. Wala pa Isolated. tayong na isolated, no. And so far, as of yesterday also na report ng regional offices, kumbaga nahatira naman daw po nung mga preposition ng mga family food trucks natin, no. But again, we'll have to check for today kung ito pa rin yung mga datos na natin na wala. Na sana nga po wala, no. And Mm. since nga po prepositioned yung ating mga debris clearing, no, bago pa man mangyari yung dumating yung bagyo, kasi nga po ang iniisip natin ay dapat po mahatiran, no, direktiba ng Pangulo na maagap yung akma at saka maayos po na pagtugon, no, agad dun sa pangangailangan ng mga kababayan natin. Sa ngayon, Sir Juni, nasa ilalim na po ng state of calamity ang Iligan City. Meron pa po ba na madaragdag dito dahil nga po sa pananalasa o yung epekto ng Bagyong Basyang? As of last night po, no, itong Iligan City pa lang po ang nagdeklara, no, ng state of calamity. So wala pa po tayong natatanggap na ibang reports, no, for other areas na have declared also. Masasabi natin itong Iligan, ito po yung hardest hit ng bagyo. Kung titingnan natin po, no, yung extent ng pagbaha, no, yung kita nga natin, and we've seen that through the images, no, sa mga videos, no, na yung itong Iligan nga po ay isa sa mga hard hit po nitong Bagyong Basyang. Opo. Sa ngayon, dahil LPA na lamang po itong si Bagyong Basyang, pwede na po ba na maglayag yung ating mga barko kasi meron po mga non-operational kagabi. Kaya nagresulta po ito sa mahigit 2,000 na mga stranded na mga pasahero, Sir Juni. Tama po, ano, in most of the areas, no, are allowed yung mga paglalayag, no. But again, this will all depend doon sa mga Philippine Coast Guard stations natin, ano, doon sa mga iba't ibang pantalan, no, kung allow na sila na maglayag. Although generally speaking, no, pagka wala pong tropical cyclone warning signal ay allowed naman except kung merong gale warning dun sa mga ibang areas, no, kung saan bawal maglayag yung mga maliliit pa po na mga sasakyan pandagat. How about yung linya po ng telekomunikasyon? Meron po kayong impormasyon kung may mga lugar na hindi po matawagan at wala pong kuryente hanggang sa mga oras na ito? As of kahapon po, may mga naiulat kasi ng mga power interruptions, no. Kahapon meron tayong datos na umaabot ito ng 28 areas sa linya ng kuryente, no. Pero karamihan naman daw po nito ay naibalik na, no. And then for the linya naman ng komunikasyon, kahapon meron nang iulat sa atin na 2 areas, no, pero so far sabi naman po ay ongoing restoration kahapon, so we expect na ngayon po ay restored na po ito. Meron na po ba tayong mga kahit papaano initial assessment kung gaano po kalawak ang pinsala sa sektor po ng agrikultura at saka po ng infrastruktura, Sir Juni? Sa ngayon po, ano, wala pa tayong datos pagdating dun sa halaga nung damage, no, lalo na pagdating sa infrastruktura and agrikultura, no, which you expect, no, yung agriculture ay dun sa mga binaha, no, ay talagang apektado. Pero sa ngayon po wala pa, no. What we have right now actually are yung mga reports pa lang ng mga search, rescue and retrieval clusters, no, kung ilan ang mga na-deployed na mga tao natin. And then ganun din so dun sa mga debris clearing, no, at saka sa mga humanitarian assistance also na specifically yung mga family food packs na naibigay na ng ating mga different clusters, specifically itong
sa DSWD po, no, na mga family food pack. Alright, siguro pang huling mensahe na lamang po Sir Juni sa ating mga kababayan, especially doon po sa mga naapektuhan itong bagyong Basyang. Opo, Ms. Angel, no, unang-una po, no, rest assured, no, dahil sa utos ng ating Pangulo na sa maagap maakma at saka mabilis na pagtugon, nakaantabay po, no, ang ating mga regional and national government agencies para dun sa pangangailangan po ng mga kababayan natin, no, and then as requested ng ating mga lokal na pamahalaan, ano, para kung ano man ang mga augmentation na kakailanganin, food, non-food items at saka kung ano pa mong iba pa po ay nakahanda po yung ating NGAs at saka mga response agencies, no, kabilang ng OCD dyan, para po sa kung ano man ang pangailangan. Okay, with that Sir Juni, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang Office of Civil Defense. Maraming salamat po, Ms. Angel. Straight to the point. Sabado. Magkasama si Sir Juni